Hey guys, what's up? So again, this is me, Sir J, and for today's video, we will continue our discussions on object-oriented programming and magpapatuloy tayo ng discussions about polymorphism. So si polymorphism guys, ang prerequisite neto is yung discussions ko na inheritance on the former video. So I hope na napanood nyo yon. So if hindi pa, hanapin nyo lang sa playlist ko. Number 5 yon under my OOP or Object-Oriented Programming playlist. So without further ado, mag-start na tayo. And sa susunod na video guys, is magbibigay ako ng example at gagamitin natin sa totoo yung tatlong OOP concept. Okay? So start na tayo. So let us first define what is the meaning of polymorphism. So polymorphism means many forms. So it occurs when we have many classes that are related to each other by inheritance. Okay? So wag nyo munang isipin tong mga many forms na yan, pero binigay ko lang sa inyo. Pero mamaya ipapakita ko sa inyo how it works. And again, ang sabi dito, it is related to what we call inheritance that I will already discuss dun sa former discussions natin. So if hindi pa napapanood yon, so balikan nyo lang yung videos kasi kailangan yon, especially pagka nag-start na tayo ng discussions dun sa sample problem na meron ako. Ayan, so let me give an example sa implementation kung saan natin gagamitin yung polymorphism. So for example daw, you think of a superclass called student. So meron daw student that has a method called student section. Okay, meron daw tayong superclass, okay, yung parent class or superclass, isa lang yan. So meron daw tayong isang superclass na ang pangalan is student, sa loob daw nun is may student section. So, si student class daw is meron daw siyang subclasses. Okay? Si student subclasses daw is meron siyang BSIT, Edoc Engineering, saka BSBA. So, kumbaga parang may iba't ibang klase si student. Si student is meron student na BSIT, may student na Edoc, may student na Engineering, and meron student na BSBA. And they also have their own implementations of student section. So, kasi guys, hindi ba maalala nyo dun sa inheritance sa topic natin, kung ano man yung pina-inherit natin doon sa BSIT, like for example, naka-inherit to on the student, ang mamamana niya is yung student section, kung ano man yung nakalagay kay student na parent class. Ganun yung concept ng inheritance. Pero paano kapag if ever, na meron din siyang sarili niyang implementation, na dapat on the BSIT na subclass, kailangan ang section na lalabas BSIT 1A. Diba? Sabi dyan, and they also have their own implementation of an student section. Si BSIT, dapat ang student section niya is BSIT 1A. Kapag EDOC naman, EDOC 1A. So on and so forth. So, doon pumapasok yung tinatawag natin na polymorphism. So, para mas maintindihan natin yan, so, punta tayo kay code blocks na naman, tapos pala ako sa C++. Let us go with our IDE kay NetBeans, and then create tayo ng project. Pangalanan natin to bilang OOP na ano ba to? Student. Okay? So let us click next and then next. Okay? And then finish. Okay? So ito siya. Kaso bakit ganoon? Okay? Ulit nga, new project, Java with Ant. Okay? And then next. Bakit wala? Okay? Ayun pala, sorry. So, nagkamali lang dun sa part na yun. I do not know kung bakit. Kasi kanina pa siya nakabukas eh. So, pangalanan natin to bilang OOP polymorphism. Sorry dun sa kanina ha. Hindi ko na ulitin kasi sayang yung time. Polymorphism and then finish. So, as you can see, eto siya. Okay? So, delete lang natin to. Let us also remove this part and also remove this part. Clean lang natin yung code ha. Yan. So, assume daw natin na itong si project natin is meron daw siyang yan. Ito si OOP polymorphism is meron daw siyang tatlong class. Okay? Una is mag-create tayo ng isang magiging parent class, papangalanan natin to bilang student. Okay? And then itong si student guys is, ang gagawin natin sa kanya is lalagyan natin siya ng sarili niyang method sa loob. So, lagyan natin to ng public void. May mga tutorials ako guys na napapanood, hindi sila gumagamit ng public ha. Kasi guys, kaya ako tinuturo sa inyo na kailangan nyo gumamit ng tamang access modifier. Kasi guys, kapag ibang programming language, kapag walang nakalagay, hindi yun considered as public. Sa iba, considered yun as private. So, it is really good for you na masanay kayo na kung gusto nyo talaga siyang gamitin na public, you declare it public, at kung private, private. Okay? So, gawa tayo, public void, and then lagyan natin to ng student
section. Okay, open and close parenthesis dito. Yan. So, sa loob, ang gagawin natin is maglalagay lang tayo, your section is here. Okay? So, ang gagawin natin is, syempre, kung nandito tayo sa main class, ang gagawin natin most likely para magamit natin yon is ang gagawin natin, we will call the student class and then maglalagay tayo ng stud1 is equals kay new and then gawa tayo, tawagin natin constructor, student, so on and so forth. So, kapag ka-type natin student, stud1 dot, tawag doon, student section, when we run this, ano ilalabas? Ang lalabas syempre is yung, ayan, your section is here. Okay? So, let us try to create additional class. Right-click and then new and then Java class. Then mag-create tayo guys dito ng isa pang implementation. Isa pang class, okay? So, pangalanan natin to bilang si BSIT na class. So, finish. So, over here, tanggalin lang natin. Medyo na, ano lang tayo sa code. Pero, syempre, mahalaga na nag-comments tayo, ha? So, over here, ang gagawin natin is i-extend natin to kay, extend kay student. Okay? So, if hindi pa to alam, mayroon akong discussion dyan, yung extends is for inheritance, balikan nyo lang yung number 5 na tutorial video ko. Okay, so over here, since naka-extend siya, ang gagawin natin over here is tatawagin natin si class na BSIT. Okay, lagyan natin ng BSIT1 is equals kay new BSIT. Okay, so nagigets ba ginagawa ko? Sa inheritance, when we call BSIT1, that, tawag doon, student section, okay, so, makukuha natin yung laman na yon, your section is here. Okay? Si polymorphism is, ang sabi nga natin is, ano yung definition natin sa kanya? Si polymorphism means many forms. So, ang gagawin natin is, paano kung example, etong si BSI team is may sarili siyang implementation. Dapat, hindi lalabas sa kanya yung your section is here. Dapat ang lalabas sa kanya is section na BSIT 1A. So, on and so forth. Okay? So, pwede rin natin siyang i-override dito. Papalitan natin kung ano man yung nakalagay dito sa parent class. Kasi again, ang concept ng inheritance, kung ano yung nasa parent class, nagkakaroon siya. Okay? Again, inuulit ko kung ano yung meron sa parent class, which is eto nga yung meron kay parent class, na inherit niya yon. Pero, paano kung gusto nyo i-implement sa kanya ng iba na dapat, pagka nag-print ako ng BSIT, nagtawag ako ng BSIT dapat dito, dapat ang lumalabas is hindi yung your section is here. Dapat ang lalabas, BSIT 1A. So, ang gagawin nyo lang, kailangan magkamukha rin siya guys ng name doon sa parent class, public void, and then, lagay natin to ng, ano yung nilagay natin doon? Student section. Okay, open and close parenthesis. Yan. So, over here, anong kailangan natin gawin? Student section ba ginamit ko? Okay, student section. And then, over here, gagawa lang tayo, system.out. So, over here, ang gagawin natin is talagyan natin ito na your section is BSIT 1A. Okay? So, right-click. May error to kasi ang error kapag ka-Java, sabi dito, is add override annotation. So, ibig sabihin ng override, pinapalitan natin yung kung ano man yung meron kay parent class, yung override. So, ang gagawin lang, actually, di naman yan pinaka-error, parang nilalagyan lang natin siya ng certain part na pinapaliwanag natin is, ito is override. Ibig sabihin, papalitan natin yung nasa parent class na student section. So, kapag kanira natin to, ang lalabas sa dito is your section is BSIT 1A. So, ibig sabihin, yes, naka-inherit si BSIT, okay, naka-inherit si BSIT kay student, pero iba kasi implementation niya. So, ito yung i-run niya, no? O-override yun. Okay, kung ano man yung naki-parent class. Pero just make sure guys, na kung ano yung name ng method na yan, dapat magkamuka, kasi kung hindi yan magkamuka, wala rin yung effect. Okay, hindi niya i-override yun, hindi niya yung papalitan. Okay, so next, like in here, like for example, we have it here, right-click, new, Java class, and then gawa pa tayo ng isa pa. Ito naman is for educ. Okay, so educ. So for the educ, ano kailangan natin gawin? For the educ is, okay, I'll just remove this part. Antayin nyo guys yung susunod ko na video kasi mas maganda yan. Okay, public class, and then lagyan natin ito ng extends.
then i-extend natin to kay student. So kapag in-extend natin to kay student, okay, pagka pumunta tayo kay main, at ginawa natin, tinawag natin si educ, and then naglagay tayo ng educ1 is equals kay new, and then educ, okay, open and close parenthesis. Pagka ginawa natin si educ1 dot student section, okay, ang ilalabas niya is, syempre, yung section is here. Okay, ganun siya. Pero again, if you want to have your own implementation on the subclass or the child class, so pwede nyo gawin yon. So, gawa lang kayo ng @override. Yan, @override, malaki yung O ha. Override. Tapos dito, palitan natin yon kung ano man yung naka superclass. Okay, so, public void, student section. Kailangan same ha. Student section, open close parenthesis. Okay, and then override natin to, system.out. So, your section is, okay, educ 1A. Okay, so over here, ang gagawin natin kapag nirun na natin to, ang lalabas na doon is educ 1A. Okay? So, makikita nyo, may ibang implementation siya sa mga ibang subclass. Okay? Sa inheritance kasi, again, kung ano yung meron kay parent class, yun yung nakukuha niya. Pero dito kay polymorphism, pwede natin siyang i-override. So, ano pa yung ibang part ng polymorphism? Kay polymorphism, is, sabi nga natin, many forms. So, like, hindi ba si student? So, over here, tingnan nyo to. So, student, and then gawin natin student 1. Stud 2 is equals to new. And then, gagawin natin dito, isa halip na si student, i-implement natin, i-instantiate natin siya doon sa may sub-class niya ni student, which is si BSIT. Okay? So, ano ang mangyayari dito? So, ang laman niya is hindi na si student. So, kapag ang ginawa natin, naglagay tayo ng stud2 dot section, ano yun? Student section dot student section. So, ang lalabas na sa kanya over here is hindi na si yung nandito sa kanya. Okay? Since ang ginawa natin is in-instantiate natin siya kay BSIT, yun na yung ilaran niya. Kung sino mang methods yung nandun kay constructor na to. Okay, so kapag kanira natin yan, ang lalabas dyan, your section is BSIT. So makikita nyo, many forms. Si student, may isa siyang BSIT. Diba? So pwede rin, si student gawin nating educ. Si student 2, stud3, is equals kay new. Ang gagawin natin is, i-instantiate naman natin siya kay educ. Okay? So, ang lalabas naman niya kay stud3, syempre, is that student section. Ang lalabas naman sa kanya is yung ating value na educ 1A. So, makikita natin, that is the polymorphism. So, many forms. Okay? So, si student is, meron siyang implementation ni BSIT. Si student din is pwede natin siyang instantiate kay educ. Pero again, gumagana lang to sa concept ng inheritance ha. So, kailangan naka-extends kasi yan. So, kailangan yung parent class nyo is meron siyang mga subclass or mga child class. Okay? So, yun yung topic natin ng polymorphism. Medyo mabilis lang ito. So, abangan nyo guys kasi yung next video, ituturo ko sa inyo guys kung paano natin real time na magagamit yung concept guys ng OOP. So, meron pa tayong topic about abstraction and interfaces. Pero, eto muna yung mahalaga. And then, magbibigay ako ng example na i-apply natin yung natutunan natin. Okay? See you guys on my next video. Thank you.